Nangyayari guys, yung kulay white natin na to, tsaka yung barako na yan, so deads na to guys. So usually hindi ko dapat to binibidyohan. Yan yung balat ng kadyos. Ito yung hinahalo sa kapag naglalaga ka ng baboy. Pagtapos natin ito makahandling guys, ay okay na yan. Pagka fertile yung itlog nila, ipapahatch natin. Kasi ito, fertile na talaga to. Magpo-produce din tayo ng ganito. Pero sa ngayon, gagamitin natin yung kulay puti na to pang sitter. Ito yung barako guys na ako. Tapos guys, ito yung inahin. Pinatungan niya to at nasundutan niya. Pasok, guys. Okay naman yung kondisyon ng mga kalapati natin. Hindi masyadong marami guys. Tapos ang dami pang purchase na hindi na. So yun guys, no, nagpares tayo ng dalawang bagong puti. So ang pinagpares ko na puti ay mga racing pigeons. So ito guys yung barako, no. So pangkarera to guys, no. Yan, pero hindi ako nagkakarera. Magpo-produce din tayo ng ganito. Pero sa ngayon, gagamitin natin yung kulay puti na to pang sitter. Ito yung barako guys na ako. Napakaganda ng katawan na ito guys. Kaya ako nag-alaga ng kulay puti na kalapati kasi gusto ko rin sumali sa mga racing pigeon na shows, no. So yun sa mga rare colors tsaka off, no. So ito pied. So hindi ko alam kung saan category to pumapasok, pero yun yung pinakabalak natin kaya tayo magbe-breed ng ganito din. Pero sa ngayon guys, ulitin ko guys, no, yung mga puti natin na to, kaya ako pinagpares, gagamitin ko sila muna pang sitters. Tapos guys, ito yung inahin. Dito yung halos magkamukha sila, no. So ito yung inahin guys, medyo mas maliit siya ng konti pero bilog din yung katawan nito. So palagay ko magkamag-anak lang din to. Itong mga kulay white natin guys na pangkarera ay galing to sa tropa natin. Diyan lang yan actually sa kapitbahay. Nag-quit kasi siya, no. So ako yung umampun ng mga kalapati niya. Tapos i-breed natin. Bala ko lang sana manghiram ng kalapati para mayroon tayong magamit para sa mga shows ng mga racing pigeon kasi marami din nag-organize ng pigeon shows para sa mga pangkarerang kalapati. So ito yung inahin guys. Gaya nga sabi ko sa inyo, gagamitin muna natin to na sitters. So hindi pa to naka-successful na breeding. Hindi ko alam kung magiging successful. So sana magampanan nila yung role nila bilang mga yaya. Na gagamitin muna natin sila pang yaya tapos saka natin sila i-breed ng sa sarili nila kapag ready na yung loft. So guys, nandito sila oh. Ayan, medyo nakaka-stress yan guys kasi may manok. Siguro ililipat natin yung manok, no? So ayan. Okay na tong dalawang to guys. Tapos ayun yung pugaran nila, may pugaran na rin sila dyan. Tapos maluwag naman tong kulungan. Ayun yung pakainan nila, no? So hopefully maging successful yung mga projects na paggagamitan natin sa kanila, no? Bago natin sila i-breed ng sa sarili nilang itlog. Anyways guys, bad news nga pala, no? So tignan nyo to. Ito yung itlog ng kulay white natin, no? Ayan, nitong dalawa, no? So ito yung nangyari. So deads na to guys. So usually hindi ko dapat to binibidyohan. Ayan, actually hindi pa naman nakalabas din yung inakay. So nagkaroon ng suction. Kompleto na sana development. Ibig sabihin buo na to. So kaso lang wala na siyang hangin yung inakay. So wala na, deads na yan. So ang mangyayari guys, yung kulay white natin na to, tsaka yung barako na yan, reset sila, no. So reset, recondition natin ulit sila. Tapos ipa-hatch ulit natin sila, palimlimin ulit natin sila ng mga itlog nila. So German Beauty Homer to, magnanay yan, dalawang yan, no. So yun, hopefully sa susunod na clutch nila ay maging successful na, no. So ang daming ang daming kaganapan dito sa natin, sa loft natin guys. Tapos papakita ko sa inyo muna saglit yun nandito sa taas. Eto guys, no. So ayokong hawakan yan guys. Nakita ko kanina may crack na yung itlog nila. So hatching na to. So dapat actually dapat kasabay na nila yung sa kulay white na magha-hatch, kaso lang hindi nag-hatch. Yun dito guys, medyo maalat yung breeding natin ngayon, no. So itong dalawa, ang itlog nila ay hindi fertile. So inalis ko. Hintayin ulit natin sila mag-reset, tsaka mangitlog ulit, no. So lalagyan lang ulit natin yan ng dayami para maging malambot. So yun. Dito meron din ditong sunod-sunod yung bad news. Pero meron din tayong good news guys, no. Eto guys, no, yung pares na to guys, fertile yung dalawang itlog nila, pero kung titingnan nyo to guys, isa na lang yung itlog nila ngayon. Ayan, isa na lang kasi yung isa basag, no, nabasag. Hindi ko alam kung bakit nabasag. Fertile din sana, inalis ko na lang, no. So okay lang na yan kung ma-hatch nila yung isa. Hindi naman tayo nagmamadali diyan, no. So hopefully ma-hatch na yung isa. Ang laki nung laki nung itlog nung dilute na hen na yon. So kahit isang inakay lang, no, maka-successful tayo ng isang inakay dito, i-break na natin kasi yung inahin, ayun,
gagamitin natin yan sa ibang project, no? Tapos pagpapahingayin muna natin to kagad itong grizzle. So dito naman sa kabila guys, itong may pinagpares tayo na bago dito. Eto guys, oh. Yan, okay na tong pares na to. So yung babae, ayun, nakaupo siya sa pugad. Malambot na yung pugad yan guys, no? Ang ginawa natin dyan, yung balat ng kadyos. Sa mga hindi pa nga pala nakakaalam ng kung ano yung kadyos, ganito yung itsura niya guys. Ito. Ayun guys, yung iba dito ko nilagay sa manok. Tapos ganito yung itsura niya guys, no? So ito guys, merong ganito na kulay itim, tapos yung sa amin kasi kulay brown, no, yung kadyos namin. Ito yung hinahalo sa kapag naglalaga ka ng baboy, tapos may langka, tapos ilalagay mo ng ganito. Minsan pagka lagyan mo ng pampaasim, or pwede rin hindi mo lagyan ng pampaasim, depende kung anong trip mo. Yung sa KBL ng mga Ilonggo, ganun. So ganito yung hinahalo. So ito yung ginamit ko ngayon na cushion sa pugad, no. So naglalagay tayo ng ganito guys. Tapos sa mga damo-damo, para siguradong malambot na yung kanilang pugaran. Tapos meron din silang magandang espasyo dito para makapagpares at saka magpatungan, no? Dahil pag nagpapatungan pala, magkapares na tong dalawang to. Yan. So ito yung inahin tsaka yung barako. Yun talaga, gusto ko talaga ma-breed yung inahin na yun. Kailangan natin ma-breed yung kahit isang piraso lang guys, no? So yung etong dalawang to, kaya natin to kaya kung pinagpares yung dalawang kulay white kanina para dito sa dalawang to. Yung kulay white, yung gagamitin nating seater. Kasi, desperado na ako na ma-breed yung blue bar. No? So, lagi namang fertile, lagi siya nasusundutan. Ang problema lang talaga, kadalasan inaabutan ko na nakalabas na yung itlog, wala nang laman, binasag na. O kaya na-drain na yung, tumulo na yung laman ng itlog. Tapos minsan naabutan ko pa yung inahin na tinutuka niya yung itlog nila. So, desperado na ako, gagamitan na natin na seater. Eto guys, kahapon, no? Syempre hindi ko nabibidyohan, hindi naman ako nakatutok ng video every hour pag tumatambay ako dito. So nakita ko yung blue bar na yon, pinatungan niya to. Ito, ang sweet nila, no? Pinatungan niya to at nasundutan niya. Pasok, guys. Pasok dito sa inahin na to, no? Dito sa ating dirty blue. Dirty blue yung tawag sa ganyan, guys, ha? No? So, magde-develop tayo ng ganyan. Gusto ko makapag-produce pa ng mga dirty blue. Kasi yung blue na nandoon, malinis yan guys. Malinis yan na blue. Ito, dirty blue, ang tawag sa kulay na ganyan. Sooty siya na blue bar. No? Blue bar yan guys, pero sooty. No? Makikita nyo, smoke. Pero hindi yan yung sooty na parang checker. No? Hindi yan fake check, kundi ay dirty blue. Makikita nyo yan. Melanistic kasi to na blue bar. So, hopefully, makapag-clutch sila at sana maging fertile ang mga ilalabas nilang itlog. So yun guys, mostly update lang tayo ng mga natin, tapos kung ano yung mga balak natin ngayong taon. At saka ito pa, may papakita pa ako sa inyo. Ito guys, no, itong pares na to, napakaganda din ng barako na yan. Matanda nga lang, no. Tapos dalawa na yung itlog. So hindi ko pa nakaka-handling guys, no. Siguro after 2 days pa ikaka-handling natin to, siguro Martes. Pagtapos natin to maka-handling guys, ay okay na yan. No, titignan natin kung nag-take o hindi. Hindi ko na to gagamitan ng seater guys kasi bata yung inahin. Tapos itong barako, malakas naman tong barako guys, no. Yun nga lang, medyo nagiging obstruction na yung sa paningin niya yung ilong, no, kasi sumargo na medyo matanda na. Lagpas na to guys ng 12 years. Yung itong barako. Yan yung kulay puti na may brown, no. So yun guys yung update sa mga breeders natin. Tapos yung hybrid, eto guys, yung hybrid, update ko rin kayo sa hybrid natin dito. No, so lahat ng mga galaw natin pinapakita ko sa inyo guys, yung mga projects natin. Etong sa hybrid guys, no, so dalawa yung possible na gawin natin dito, no. So ayan yung inahin, yung may palong, tapos ayan yung barako, yung wala, yung mapula yung yan. So ang balak natin dito sa dalawang to guys ay kapag fertile yung itlog nila, ipapahatch natin. Pero kapag walang similya, gagamitin natin tong seaters, no? So ipapasiter natin yung itlog ng eto, yun nandito ang ipapasiter natin kasi ito fertile na talaga to. No? So ito yung ililipat natin doon. No, yung isang itlog na naiwan diyan kasi nga nabasag, sayang guys. Isa na lang kasi naiwan doon. Sayang talaga, no. So yung isa nabasag. Actually hindi naman na spill, no. Buhay pa naman. Tapos crack na guys eh, no? Tapos ang daming basag. So ang problema kasi kapag nag-crack na yung shell, mas madali na siyang papasukin ng bakterya kapag may moisture.
mas vulnerable na siya sa ano, sa contamination. Pag na-contaminate kasi yung itlog, so mamamatay din. Ang problema kasi, kahit buo yung itlog guys, kayang anuhin niya ng bakterya kapag ka na-contaminate na, no? Pag nabugok na yung itlog. Kailangan maalis natin yon. Nanghihinayang ako guys kasi nga fertile. No, nanghihinayang ako pero kailangan ko alisin kasi ang daming crack, no? So isa na lang itlog nila. So yun yung ano natin, papasiter natin sa hybrid kapag ka hindi fertile yung itlog ng hybrid. Etong tatlo guys, ito nasa grow out natin. Ililipat na rin natin ito malapit na guys, no? So medyo mailap tong dalawang to, pero pagka umidad yan, magiging okay din yan kapag i-isolate natin. Kasi itong barako na to, ito yung barako, yung mas malaki. Yan. Yung barako na yan, sa palagay ko, mailalaro natin to ng mailalaro ng matagal na panahon. Kasi yung tatay nito, ilalaro ulit natin, no? 2 taon na mahigit yung tatay nito guys. Ayan, yung tatay niyan. Lalaro natin sa, actually bukas, no? So kaya kailangan ma-i-upload natin to. Hindi, ang pecha kasi ngayon, March 14 ngayon eh. Bukas March 15. Pero hindi ko alam kung kailan ko ito ma-upload, no? So baka late upload na naman to. So bahala na. Okay lang yun guys. So akit muna tayo dito sa taas. Pakita ko lang sa inyo yung mga kalapati natin dito sa taas. Ayun guys, so nagbe-baiting yung ano, yung red bar. Yan, isa sunbaiting siya. Tapos ito yung itim. So dito guys, no? Yun, okay naman yung mga nandito natin na kalapate. Tapos ayan, lumaki na to. Lumaki na tong ano natin. O, dito, lapit ka dito. Lapit. Ito, favorite ko. Ito, yan. Ang bait niyan. Yan. Ba't ayaw mag-focus sa'yo? Baby. Ayan o. Sige na. Baby. O. Ito, ganun dito. Mabait din to. Ayan o. So, mababait yung mga kalapate natin. Yung iba nga lang, maiilap, no? So, hindi natin maiwasan magkaroon talaga ng maiilap. Ito, nagpapaaraw yung dalawa. So, ito guys, ang kahalagahan ng araw sa mga kalapati natin. Nakakakuha sila ng vitamin D kapag nagpapaaraw sila, no? So, yung iba, hindi nagpapaaraw. Yung iba naman nagpapaaraw. So, ano ba yung vitamin D, guys? Vitamin D, no? Delta, D, dog. Delta, dog, D. No? Yung vitamin na yan, guys, ang kailangan ng kalapati natin para ma-absorb nila yung calcium sa mga tinutuka nila, no? So, kahit bigyan mo yan ng sabihin natin ng calcium lactate na supplement, painumin mo ng capsule o ng tablet na calcium ang kalapati mo, bigyan mo sila ng grits na mayroong mga tinurog na shell o kaya durog na shell ng itlog o durog na shell ng talaba o kaya ng tulya, hindi nila ma-absorb yan guys kapag wala silang vitamin D, no? So pwede mo naman bigyan ng vitamin D yung kalapati mo, painumin mo rin ng supplement ng vitamin D, pero makakapag-produce yung katawan nila ng vitamin D kapag pinaarawan mo sila. So, edi libre na yung vitamin D mo. So, natutulungan mo pa yung kalapati mo na ma-absorb yung mga calcium sa kinakain nila or yung supplement na sinusubo mo. Pag wala silang vitamin D, guys, isasama nila sa ipot yung calcium. Sayang. No, hindi nila ma-absorb yun. Iipot lang nila yon, hindi nila mapaprocess kapag walang vitamin D. So yun, kaya malaking bagay yun guys, no, lalo na sa mga breeders natin na ang mga inahin nangingitlog. So kailangan talaga nila ng calcium sa katawan. So kailangan nila ma-absorb yung calcium. Pag hindi sila naaarawan, makakapag-produce pa rin sila ng itlog, no? Ang problema lang talaga niyan, ang inahin, ikakaltas niya yung calcium sa buto niya. Sarili niyang calcium. Calcium niya sa katawan. Kaya yung ibang mga inahin natin, kapag umiidad nagkakaroon ng arthritis, humihina yung buto or parang namimilay pagka tumatanda na ilalagay kasi nila yung sarili nila ng calcium sa iniitlog nila. Ngayon, kapag hindi nila ginawa yon, ang mangyayari, kakalabasan ng itlog, malambot or yung soft shell, no? Walang calcium yung itlog, malambot lang. So, ganun yung nangyayari. Kasi babalutan dapat yan. Para protection kasi yun sa itlog. Anyways guys, no, okay naman yung kondisyon ng mga kalapati natin. Na-check ko na rin yung sa mga susunod na shows. Ang mga ibon na pwede nating mailaro, no? So, ang mga pwede nating mailaro guys, ito. Ito itong barako na to, ilalaro natin. Pag after ng sa pang April to, April-May, no, pasok yan. April-May din yata, pasok din yata yung grizzle, no? Tignan natin kung pwede din nating ilaro yan. So ito guys, wala na to, retire na to. Sa kabila guys, marami din tayo maipanlalaro.
No, yung red bar kanina, barako yon, ililipat ko rin yun dito sa barako section. Ito bang puro barako yan. Ayun, actually barako din yun, yung puti na yun. Kaso inakay pa kasi yun, ililipat ko rin yan dito. Yan, ito barako. Puro barako yun nandito guys. Sa barako section guys, hindi ako naglalagay ng inahin. Puro barako yung mga yan nandyan. Tapos ayun, barako din yun. Yan. So guys, maliit lang yung loft ko, no? Maliit lang yan. So, ganito lang, ayan o, yung makikita nyo, maliit lang yan, no? Siguro nasa 1 meter, 1.5 meter by 1.5 meter. 1.5 by 1.5, no? Yung lapad niya. Tapos, ang taas naman nito ay nasa, 1, 2, 3. 3 metro, yun dito sa, ano, sa isang side. Tapos, yung sa kabilang side naman ay, mga nasa 2.8 meter. Ganun lang kalaki, guys, no? So, hindi siya masyadong malaki. So, masikip pa rin siya kapag ka maraming kalapati. So, good news lang talaga ngayon, hindi masyadong marami yung kalapati natin. Nag-out din ako ng mga ibon eh. Ayan, konti, no? Hindi masyadong marami guys. Tapos, ang dami pang purchase na hindi na uukyo pa. Ayan, no? Na yung iba, dinaakyatan nila. Yung iba, hindi pa. No, sa baba nga, guys, hindi ko pa natatapos. Actually, hindi pa tapos tong kulungan na to, no? Lalagyan pa natin yan ng ganyan. Pati yun doon sa kabila. Tapos may mga purchase din yan, may apakan din yan dapat. Etong mga to, no? Tagdalawa-dalawa pa yan. So yun guys, so far yun pa lang. At saka syempre, no, gagawa rin tayo ng mga contents kapag ka pumupunta tayo ng mga competition. So yung mga competition na mapupuntahan ko, yung kaya ko lang puntahan guys, no? So pwede tayo makapunta sa malayo kapag ka meron tayong masasabayan. Or kadalas mas madali kasi kapag malapit eh, kayang-kaya kong i-bike, no? Pwede tayo makapag-bike tapos makapag-cover tayo ng ano ng shows. So, kung ako lang guys, no, kung kaya ko lang pumunta sa mga malalayo kahit sa mga probinsya, sa Visayas or sa Mindanao basta may show. Kung kaya ko lang guys, gusto ko kahit hindi na ako makalaro, no, makanood lang ako. Okay na ako doon. Tapos syempre bibidyoan natin, i-cover natin para maipakita guys sa hanggat sa kaya nating pakitaan ng competition ng ganitong mga kalapate, no. Yung mga inalagaan ko pala guys ay mga fancy pigeons. Bisyo lang to guys, no. Mahilig lang talaga ako sa ganitong klase ng mga kalapate, yung mga ganyan, no. Yan. No. So wala naman nagpupustahan yan pagdating ng pigeon show. So walang sugal yan, no. So ito guys, ang competition na ito pagandahan lang. Ayan, abangan nyo na lang guys kapag gumawa tayo ng videos na about dun sa mga pigeon shows, no. So pakita ko na lang kung paano ko siya nai-enjoy. At saka kung para makita nyo rin kung bakit, no, bakit na-excite ako kapag ka merong competition. So yun lang guys, hindi ko na papatagalin yung video. Bye bye. Boom!